Hello, hello. Ayan. So, sa Auntie Eileen po ulit ito. So, yun, may nag-message kasi sa akin sa FB, matagal sa messenger ko. Yun. Salamat ulit sis. Ayan, nahanap mo ang aking FB account. So, yun. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, may inano kasi siya sa akin na minessage niya na parang pinagpipilian niya ba? Yung ganun ba yun? Sis, nakalimutan ko na yung message mo exactly. Pero parang pinagpipilian mo ang Hong Kong, Singapore, or Taiwan. Kaso parang nagda-doubt ka sa Taiwan dahil dun sa ano ba yung issue ng China and Taiwan. So yun guys, bali ako kasi hindi ko pa talaga na-try ang Hong Kong at saka ang Taiwan. Pero kasi guys, kaya ako nag-react sa'yo din. Nag-react dito, ginawan ko ng content kasi timing kasi kung napanood mo yung mga dati ko pang mga video, itong tatlong bansa na nabanggit mo is ito yung tatlong bansa na choices ko nung bago ako mag-apply dito, bago ako makarating dito sa Singapore. So bali yun, may kung mapanood mo, try mong balikan, try ko ilagay sa description box yung video na to kung bakit itong tatlong bansang to ang napili ko. So yun, natuwa lang ako, pero may reason ako kung bakit hindi itong Hong Kong at saka Taiwan ang napili ko, kundi itong Singapore. Although may mga kaibigan ako na nandito sa tatlong bansang to na pwede akong tulungan or pwede akong humingi ng tulong sa kanila para makapag-apply ako dito sa tatlong bansang to. Yun, bakit Singapore ang napili ko is it because nung time kasi na nag-decide ako na out of the country, mag-apply sa ibang bansa is may problema ako financially. At Singapore kasi salary deduction guys, karamihan, at parang wala pa akong narinig na tayo ang nag-shoulder lahat ng expenses, unlike sa other countries na naglalabas ng pera or placement na tinatawag. Dito kasi salary deduction, although medyo pag inano mo is medyo malaki ang salary deduction, pero carry lang yun guys, kasi kung parang katulad ko kayo nagsa-starting pa lang, nung during ng time ko is parang pabor sa akin yun, yung salary deduction na lang instead of maglabas pa ako ng pera, mangutang pa ako. Kasi during yung application natin guys sa Pilipinas pa lang tayo is kahit sabihin mong salary deduction tayo dito, gagastos tayo sa Pinas. Pero although ako nung time ko kasi is maliit lang din talaga yung nalabas kong pera, kasi during that time is nasa Manila lang din ako. Kumbaga nag-work ako sa Manila at saka may bahay yung ate ko doon, so libre ako lahat, pagkain, bahay, lang ganyan. So ayun, kapal na mukha ko, no? Palamunin, char. Hindi, may trabaho ako nung time na yon. At during my training period ko, tsaka yung mga ano ko noon, tawag doon, assessment, yung mga ganyan is wala akong masyadong ganung problema, kasi nga di ko na kailangan gumastos pa talaga ng sobra yung pamasahe ng mga allowance. Pero ano ka rin guys, meron pa rin talagang ilalabas na pera kahit sabihin mo salary deduction, and yun yung reason kung bakit nagustuhan ko ang Singapore is salary deduction siya. Unlike sa Hong Kong kasi nung time na yun is parang nasa 30 plus yung hinihingi na parang ilalabas ko. Tapos sa Taiwan naman is medyo mas malaki, parang around 70 o 90,000. Diyos ko guys, pag mga ganung ano na yun, hindi ko na kaya yun. Kasi during that time nga sabi ko sa inyo is nagsastruggle ako financially. At saka may mga broker kasi yun talaga yung pinaka-reason ko. So hindi ako pwedeng magsabi na pangit sa bansang to, pangit sa Hong Kong, pangit sa Taiwan, kasi hindi ko pa nga natatry. Although may mga napapanood ako mga videos ng time na yon. Kasi guys, ang advice ko sa inyo, manoodin kayo ng mga videos ng mga nandun na sa mga bansang yon. So yun, para magkaroon kayo ng idea ko ng mga ginagawa nila doon. Pero wag nyo i-expect na kung anong nangyayari sa amin dito is yun din ang mangyayari sa inyo, kasi iba-iba po tayo ng kapalaran. Pero gawin nyo lang na parang guide, gawin nyo lang na inspiration, kasi kung ano pong pinapasok ng isipan natin, yan po ang nagiging outcome. Kung puro negative yung sasabihin natin, ay ayoko na sa bansa niya, ay ayoko na sa ganito, ang mangyayari po niyan is hindi na tayo matutuloy sa mga pangarap natin. So push lang tayo. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko nung time na yon is kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman. So yun, kaya Singapore yung napili ko. Sabi ko nga is kasi wala nga akong nilabas talaga halos na pera, kasi salary deduction siya. Oo, nandun na tayo na sa first few months, walang sahod, ganun. Pero ganun talaga. Pero swerte na yung mag-a-apply ngayon dito sa Singapore. Alam niyo kung bakit? Kasi bumaba na ngayon ang salary deduction. Siguro dahil ang tingin ko dyan is because tumaas ang value ng pera natin. Kasi way back noon, nasa
36 pesos ang $1. Ngayon kasi nasa 41, nagre-round na sa ganun. Medyo tumaas na. Kaya medyo, at saka tumaas na rin ang salary. Kaya siguro yung deduction ngayon is na kasi dati naglalaro sa 3.5 months to 4 months. Yung iba pa nga, yung mga nauna-una matatagal na dito is mga 6 months pa, ganyan pa yung deduction nila, 6 months to 1 year. Nung time ko, nung 2018, nung nag-a-apply ako, pero 2019 ako nakarating dito, is 3.5 months to 4 months ang deduction. Ngayon, ako talaga ang sa akin is 4 months kasi nga 3.5 months dapat, pero may kasi ako, may agent kasi ako, yun yung nag-guide. Kaya hindi rin maganda ang may agent kasi magagastusan ka, pero pag first timer ka, mas maganda na rin na may agent ka para sa akin. Kasi nga talaga ako nun wala talagang akong ako noon, talagang puro ako siya sa kanya, talagang siya yung nasa-stress para sa akin noon kasi ang dami mga struggle kasi nung during pag-a-apply ko, ayun. So yun yung time niya yung kontrata ko, hindi ma-forward dito, nagdalawang medical ako, basta ang daming nangyari sa akin nun, guys. Kaya pag walang problema kasi yung yung lahat, yung smooth yung application mo, less than 1 month makakarating ka na dito sa Singapore kung may employer ka na, pag-process lang yun ng mga applications mo. Pero kung ako nga, dapat kasi mga ganun lang dapat yung sa akin, pero nabot ako ng 3 months, guys. So yun, 3 months, ganun. So yun, kaya yun lang, para sa akin is kung bakit Singapore, at wala rin akong pagsisisi dito kasi po, kahit mas mababa ang sahod ng Singapore kumpara mo sa Hong Kong, hindi ko nila lahat, pero may mga videos ako napapanood, wala kasing termination dito, guys. May sendback dito, pero hindi ka pwedeng basta-basta na lang, katulad nung may napanood ako na story sa kanila, sorry sa mga taga Hong Kong, pero yun napanood ko lang naman. Pero alam ko naman hindi lahat, hindi ko pwedeng ibase na ganun na yung situation na pangit sa inyo or what, pero nakumpara ko lang kasi na yung sa termination nila is paano na lang daw siya. Kasi na siya, na-terminate na siya. So hindi niya alam kung anong gagawin niya. Binigyan na siya ng pera, binigyan na siya ng paano ng ticket niya. Yung ganon. Dito hindi mo pwedeng gawin yun. Magka-problema sa employer pag ginanon ka. Hindi pwede. Dapat silang bibili ng ticket mo. Pag silang umayaw sa'yo, silang bibili ng ticket mo. Sisiguraduhin nilang dadalhin ka nila sa airport at pauwiin ka nila, sisiguraduhin nila na makakauwi ka ng ligtas at ng maayos. Hindi pwede na kung ayaw nilang gawin yun kasi masama ang loob nila, mag-hire sila ng agency na gagawa nun sa inyo, or kung sila yung mga busy tao, mag-hire sila ng agency na mag-a-assist sa iyo hanggang sa makauwi ka ng ligtas sa Pilipinas. So yun, ganun kaganda dito ang batas dito. Yun ang hindi ko pwedeng sa ibang bansa. Although, hindi ko pa na-try sa ibang bansa, no? Pero yun nga, dun ako medyo proud lang ako na safe talaga dito sa amin talaga, guys. So, yun lang. Although, medyo mababa yung sahod namin, pero hindi ko siya pagpapalit yung ganong sahod kasi nakukope naman niya yung mga needs ko. Unlike kung makipagsapalan ako dyan, malaki nga sahod ito, sobrang stress at saka naman ako, yung tawag doon? Yung brain ko ay sobrang stress at saka emotional yung ganun. Di ba minsan may ganun yun? Yung parang nasa stress na tayo na sa pag-work natin, sa lahat-lahat, ganun. Dito hindi, talagang